Dominant Protector. Credit to the author. 2,921-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Anong gagawin natin? Wala akong ibang paraan sa ngayon. Kung ikukumpara sa pera, mas mahalaga ang buhay ko. Ngayong sinabi ng ulo ng ahas na kung patuloy akong manggugulo, tadterin niya ako hanggang mamatay, sa tingin ko. President Lane, ayaw ko ng mga paninda, at ayaw ko ng pera. Kung mayroon kang kakayahan, maaari mong makuha ang mga kalakal sa iyong sarili. Ibibigay ko na sa iyo, hindi ko na ito ginagawa. Halata sa boses ni Little Pure ang sobrang panlulumo. Ano? Nagpanik si Andy. Mister Lang, nagkakamali ka. Kung aalis ka ngayon, ano ang dapat kong gawin? Dapat mong malaman na namuhunan ako ng pinakamaraming pera dito. Kaya't sinabi ko, Pangulong Lane, kung kaya mo, maaari mong pangisda ang mga kalakal at ibigay sa iyo. Sabi ng munting kadalisayan. Ngunit paano ako kukuha ng mga gamot? Hindi ko talaga magagamit ang aking mga koneksyon. Kahit na makalabas ang salita, ito ay isang nakamamatay na dagok sa atin, Bahay Lane. Nag-aalalang sabi ni Andy. Ang kanilang bahay na si Lane ay nasa negosyo ng medisina, at kung sila ay masangkot sa drug trafficking, sila ay mababaliw. Wala iyon sa aking pagsasaalang-alang. Pangulong Lane, pasensya na. Sa palagay ko ay wala ng punto para ipagpatuloy ang ating pagtutulungan. Sa palagay ko ay hindi na tayo muling magkikita. With that, she hung up and nagpaalam kay Andy. President Lang. President Lang, you can't do this. Hey! 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 Fuck you! Sa sobrang galit ni Andy ay hindi niya napigil ang magmura nang marinig niyang banitin siya ng lalaki. Inihagis niya ang telepono sa lupa at nadurog ito. Humihingal si Andy, nasa dibdib ang kanang kamay, namilipit ang mukha sa galit. Ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay mukhang nakakatakot. Anong problema, Punong Lane? Narinig ni Secretary Zhang ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa lupa at mabilis na nagmadaling pumasok sa opisina ni Andy, na kinakabahang nagtanong, ano ang tunog na iyon ngayon lang? Presidente Lane, ang iyong telepono. Phew! Huminga ng malalim si Andy. Alam niyang walang kwenta ang magalit ngayon, kailangan niyang mag-isip ng paraan para masolusyonan ang problema. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makipag-ugnayan kay Presidente Lang. Kung tutusin, hindi niya alam kung sino ang ulo ng ahas, kaya paano siya makakahanap ng anumang koneksyon. Ngayon, si Mr. Lang ang maaasahan niya, at naisip ni Andy, maaari mo bang hilingin kay Mr. Lang na mag-isip ng isang bagay? Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pagdududa kay President Lang. Kailangan niyang aminin na napakalakas ng kakayahan ng isang hypnotist. President Lane, huwag kang magalit. Anong nangyari? Nakaramdam ng kaunting kakaiba si Secretary Zhang at nakapagtanong lamang ng mabuti. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono at palitan ang SIM card sa aking telepono. Hindi gaanong nagpaliwanag si Andy, ngunit inutusan niya si Secretary Zhang. Okay, Boss Lane. Tumango si Secretary Zhang at kinuha ang mga pyesa ng telepono sa sahig. Hinanap niya ang SIM card ni Andy at inilagay sa sarili niyang phone, iniabot sa kanya. Sige, pwede ka nang umalis. Kinawian ni Andy ang kanyang kamay, senyales na umalis na si Secretary Zhang. Mayroong ilang mga bagay na ayaw niyang masyadong malaman ni Secretary Zhang sa sandaling nagsimula siyang magbenta ng droga, at ang mga pagkalugi ng kumpanya ay lumabas, ito ay isang malaking iskandalo, at ang kumpanya ay maaaring mabangkarote pa. Oo. Natarante si Secretary Zhang, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Magalang siyang lumabas ng opisina. Pagkaalis ni Secretary Zhang, muling tinawagan ni Andy ang telepono ni Pangulong Lang, ngunit isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono, pasensya na, ang numero na iyong na-dial ay maaaring naka-off o wala sa serbisyo. Pakisuri ang numero bago tumawag. Lang, masyado kang hindi tapat. Galit na galit si Andy nang marinig niyang nakapatay ang telepono ni Mr. Gusto niyang basagin muli ang kanyang telepono, ngunit pinigilan niya ang sarili at tinawagan ang assistant ni Mr. Lang na si Chui Mianchi.
Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, tumunog ang telepono ni Chui Mianxi, naka-off ang kanyang telepono. Damn it, Secretary Zhang. Sa pagkakataong ito, tunay na naniwala si Andy na gusto na talagang umalis ni Mr. Lang, hindi siya nagsisinungaling. Ito ay totoo. President Lane. Narinig ni Secretary Zhang ang sigaw ni Andy at mabilis na bumalik. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya para may na si Andy, F*** ba iyon sa kanya. Tingnan kaagad ang dalawang numero ng telepono para sa akin. Tingnan kung mahahanap mo ang mga lugar kung saan tumawag kamakailan ang dalawang numero ng teleponong ito. Kasabay nito, isinulat ni Andy ang dalawang numero sa isang piraso ng papel at ipinasa ito kay Secretary Zhang, ngunit hindi niya sinabi kung sino sila o kung ano ang punto ng investigasyon, sinabi lamang, mas mainam na alamin din ang impormasyon ng pagpaparehistro ng dalawang numero ng telepono na ito. Oo. Kinuha ni Secretary Zhang ang numero ng telepono at umalis. Sa kasalukuyang posisyon ni Andy sa kumpanya, ang pagsisiyasat sa mga bagay na ito ay isang piraso ng cake, at si Secretary Zhang ay may maraming kakilala. Hindi nagtagal, dinala ni Kalihim Zhang ang resulta ng investigasyon kay Andy. Sa kanyang pagkabigla, ang dalawang numero ay hindi kailanman umalis sa Iron Lake, at hindi rin sila nakarating sa tinatawag na maliit na bansa. Maliban sa pagtawag sa kanya, wala silang ibang nakontak. Ito ay karaniwang imposible. Si President Lang ay hindi nakikipagnegosyo sa kanya ng mag-isa, at paano sila nasa Beijing sa lahat ng oras na ito. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Sa oras na ito, gaano man kabulag si Andy na nagtiwala kay Mr. Lang, na pagtanto niyang may mali, alam niyang nahulog siya sa isang maingat na binalak na bitag. Si President Lang ay handa nang magsinungaling sa kanya sa simula pa lang. What the hell is this? You can register a phone card with this name. Itinuro ni Andy ang listahan ng mga numero ng telepono na ibinigay sa kanya ni Secretary Zhang. Ang mga taong ito ay tinatawag na Wolf Nima, at Urge Nima. May ganoon bang pangalan? Ito. Hindi nakaimik si Secretary Zhang sa mga pangalan, ngunit hindi niya alam kung bakit nakatutok si Andy sa mga ito. Mahina lang ang nasabi niya, may iba't ibang kakaibang bagay sa mundong ito. Nasa akin na ang pangalan ko. Huhuhu. Napagtanto ni Andy na siya ay nahulog sa isang bitag, at ang kanyang paghinga ay naging magulo. Dahil nagsisinungaling ang dalawang ito sa kanya, natural lang na tawagin siyang Wolf F***King, buti na lang at hindi siya tinawag na F***CQ. Ang priority ngayon ay hindi ang alamin ang kanilang mga pangalan, kundi ang subaybayan sila. Secretary Zhang, hanapin mo ako ng impormasyon sa kumpanya ni President Lang ngayon. Gusto kong tingnan. Okay. Tumango si Secretary Zhang at tila may napagtanto. Itong mga lobo at udyok ay President Lang at Assistant Piper, tama ba? Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magtanong ng marami. Sino ang maglalakas loob na magtanong sa oras na ito? Mabilis niyang sinunod ang utos ni Andy. 2,922. Si Andy naman ay pumulot ng sigarilyo, sinindihan, at nakasimangot na inilagay sa bibig. Gayunpaman, pagkatapos huminga, bigla niyang napagtanto na ang sigarilyong hinihit-hit niya ay ang gamot na ibinigay sa kanya ni Mr. Takot na takot si Andy na para siyang natusok ng scorpion. Inihagis niya ang sigarilyo sa lupa at tinapakan, parang nakakita siya ng malaking kalaban. Ito ay isang bitag, patay ako. Nakipagkamay si Andy at pinagpatuloy ang pag-iisip tungkol sa kabuuan bakit siya naging tanga bigla. Paano siya maniniwala sa sinabi ni President Lang kanina? Bakit niya hinihit-hit ang sigarilyo niya? Hindi man lang niya napansin ang problema sa sigarilyo. Hindi makabuo ng sagot si Andy kahit gaano pa niya ito pinag-isipan. Sa huli, naramdaman niya na sobra niyang gusto para sa bahay ni Lane na humiwalay kay Terence, na kailangan niyang maghanap ng paraan para makaalis sa bahay ni Lane. Sa katunayan, ito ay totoo kung si Andy ay walang makasariling pagnanasa, hindi siya kailanman magtatrabaho ng may kaunting kadalisayan sa negosyo ng sigarilyo. Ang kanyang kasakiman ang nagbigay ng pagkakataon sa hypnotist. Ito ay maliwanag para kay Pablo na DA ng mga negosyante. Pagkatapos ng lahat, ang mga industriya ng Pablo ay isang sari-sari na kumpanya, at si Pablo ang namamahala dito. Ang kasakiman ni Pablo ay pinagsamantalahan ng hypnotista.
Ngunit, ang pagiging scam kay Andy ay hindi isang bagay na matatakasan niya. Sa ngayon, ang lahat ng negosyo ng bahay ni Lane ay nakatuon sa pagsuporta sa kumpanya ng gamot ni Terence na doktor na si Larkins. Ito ang kinabukasan na napagpasyahan ni na Edmund at Jasmine para sa bahay ni Lane. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Andy na kung mamatay si Terence isang araw, hindi ba matatapos ang bahay ni Lane sa kanya. Kaya naman, sinamantala ng hypnotist ang pagiging makasarili ni Andy at matagumpay siyang nahypnotismo. Kung hindi, kung ang isang tao ay walang makasariling motibo, gaano man kalakas ang hypnotist, hindi ka malilinlang. Napahawak si Andy sa kanyang ulo, medyo nanlumo, hindi niya alam ang gagawin. Paano niya sasabihin sa kanyang pamilya na may nangyaring ganito kalaki sa kumpanya? Ang pinakamahalaga ay, paano niya haharapin si Terence? Terence. Papatayin ba niya siya? Ang nawala sa kanya ay hindi lang bahay nila Ine, nawala niya ang mga distributor ng pera at ang mga hilaw na materyales para sa medikal na kumpanya ng miracle doctor na si Larkins. Kung wala ang pera, ang kumpanya ng medikal na miracle doctor na si Larkins ay malalagay sa isang krisis sa cash flow. Alam ni Andy ang kalubhaan ng sitwasyon, ngunit habang tumatagal, lalo siyang hindi naglakas loob na magtapat. Pumulot ng sigarilyo si Andy at sisindihin na sana ito nang bigla niyang maalala na droga pala iyon. Gayunpaman, kahit alam ni Andy na ito ay isang gamot, hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang itapon ang sigarilyo, ngunit hindi niya alam kung dahil ba ito sa droga o hindi niya napigilan ang tukso ng sigarilyo, ngunit sinindihan niya ito ng nanginginig. Kailangan niyang mag-isip ng paraan ngayon. Kung naninigarilyo na siya, so be it. Hindi pa huli ang lahat para tumigil sa paninigarilyo kapag nakaisip siya ng paraan. Naisip ni Andy. Gayunpaman, wala siyang maisip na paraan. Kapag naninigarilyo siya, nagdulot lamang ito sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawahan at kaginhawahan. Pansamantala nitong nakalimutan ang kanyang mga problema at ang bagay na ito. Pakiramdam ni Andy ay lumulutang siya sa hangin sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala nang iba pang mahalaga, ang mahalaga lang ay ang sigarilyo. Sa pagkakataong ito, nagtagal si Secretary Zhang. Pagkatapos ng lahat, ang pagsisiyasat sa isang kumpanya at ang pagsisiyasat ng dalawang numero ng telepono ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Gayunpaman, napakahusay pa rin ni Kalihim Zhang. Sa pamamagitan ng ilang chambers of commerce, nalaman pa rin niya ang kumpanya ni President Lang. Gayunpaman, nang matagpuan niya ang impormasyon ng kumpanya, napasimangot si Secretary Zhang. Siyempre, hindi ito isang bagay na maaaring ikabahala ni Secretary Zhang. Pagkatapos niyang makuha ang impormasyon, dumiretso siya sa opisina ni Andy at nakita niya ang upos ng sigarilyo sa sahig. Nagulat si Secretary Zhang ngunit magalang pa ring sinabi, Boss Lane, nakuha ko na ang impormasyon. Mangyaring tingnan. Ilagay mo na lang dyan. Si Andy ay nasa kalagitnaan ng kanyang smoke breathing session at hindi nagmamadaling tingnan ang mga file. Okay. Hindi na nang-ahas si Secretary Zhang na magsalita pa. Matapos mailagay ang mga dokumento, tumalikod siya at umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagising si Andy mula sa kanyang pagkalulong sa droga at naalala ang mga dokumento. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento, ngunit nang baklatin niya ang unang pahina, natigilan siya. Ang kumpanya ni President Lang ay nakarehistro sa Bermuda, kaya't wala nang ibang nauugnay na impormasyon. Ang mahahanap lang ay ang mga advertisement ng kumpanya at encyclopedic na pagpapakilala sa mga search engine. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring gamitin bilang anumang batayan, at sino man ay maaaring baguhin ang mga bagay na ito. Inihagis ni Andy ang mga dokumento sa gilid at mapait na bumaantong hininga. Tama, dahil ang kabilang partido ay nagpasya na magsinungaling sa kanya, hindi nila hahayaang makahanap siya ng anumang bagay na maaaring magamit laban sa kanila, at hindi sila mag-iiwan ng anumang tunay na impormasyon para sa kanya upang siyasatin. AI. Walang magawang ibinaba ni Andy ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang buhok ng walang dahilan. Hindi niya alam kung paano ito haharapin, at nakakakuha lamang ng sigarilyo upang manigarilyo.
Ang dalawang disipulo ng Dark Palace ay nakapulot ng dalawang trial herb mula sa bangkay, matagumpay na ipinagpalit ang mga ito para sa isang chi gathering pill sa seremonya ng paggawad. Bagamat maaaring hindi magtagal bago ito makarating, ito ang tanging paraan para makapasok si Wendy sa Sky Class. Kung hindi pa rin matanggap ni Wendy ang mana sa Sky Class, kailangan nilang maghanap ng ibang tagapagmana. Malaki pa rin ang pressure sa Dark Palace. Ang matagumpay na pagbabalik ng dalawang disipulo ay nakatanggap ng papuri ng Grand Elder. Hindi masama, kayong dalawa. Napakadelikado ng paglilitis ng Sky Elixir Sect, at nalampasan ninyo ito. Gagawin ng mga disipulo ang kanilang makakaya upang matulungan si Grand Elder. Gaano man ito kadelikado, gagawin namin ang aming makakaya upang makumplito ito. Ang dalawang disipulo ng madilim na palasyo ay nagsabi sa isang papuri. However, I only got 2 spiritual herbs. Sayang naman. Bakit hindi na kayo nakapulot pa? Tanong ng Grand Elder. Kami. Marami kaming mga halamang gamot, ngunit sino ang nakakaalam na ang Terence na ito ay papasok at kukunin silang lahat? Ang dalawang disipulo mula sa Dark Palace ay kinamumuhian si Terence sa simula, kung hindi dahil sa kanya, marami pa silang nakuhang halamang gamot mula sa Natoy, higit pa sa dalawang ito. Ngunit hindi nila naisip ang nangyari noong tinutulungan nila si Natoy para mangikil sa mga kaibigan ni Terence. Ang mga disipulo ng Palasyo ng Kadiliman ay pawang mga isnob tulad ng kanilang Grand Elder. Masasabing ang uri ng halimbawa ay haantong sa uri ng mga alagad. 2,923. Sinabi nila sa Grand Elder ang tungkol sa kung gaano kasuklam-suklam si Terence, kung paano niya inalis ang kanilang mga espiritual na damo, at kung paano niya pinalaki ang mga detalye. Sa isang banda, sinusubukan nilang talikuran ang kanilang responsibilidad, ngunit sa kabilang banda, gusto nilang tumayo ang kanilang Grand Elder para sa kanila at maghayganti sa Terence na ito na nagpahiya sa kanila. Bagamat si Natoy ang nagsimula ng pangangikil, siya ay mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, hindi nila kayang saktan siya. Tsaka after niyang kunin bilang followers niya, may mga benefits pa siyang binigay, kaya hindi na sila nagtanim ng sama ng loob. At si Terence, isang freelancer, ay kinukulit ng isang alagad ng sinaunang sekta. Paano nila matatanggap iyon? Ano? Terence. Bahagyang natigilan ang Grand Elder. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? She immediately recalled who this person was. Is it the wild man beside that little B****? Sumali talaga siya sa paglilitis ng Sky Elixir Sect. Di ba Earth Rank Master siya? Hindi pa rin niya kakampi ang dalawa. Huminto ang dalawang disipulo. Bakit parang kilala ng Grand Elder si Terence? Sa makatuwid, maingat na nagtanong ang disipulo A ng Palasyo ng Kadiliman, Grand Elder, alam mo ba iyon Terence? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, alam ko. Kinawayan ng Grand Elder ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na makakaalis na silang dalawa, habang nakakunot ang kanyang noo. Nakikita ng lahat ang galit sa kanyang puso. Ang mga tao sa paligid ni Cheryl ay binubuli ang kanyang Dark Palace. Hindi ba ito ay isang tahasang provocation? Mga lalaki, halika. Huminga ng malalim ang Grand Elder at sumigaw. Grand Elder, anong problema? Ang naka-duty ngayon ay si Kuya Lee. Nasa labas na siya ng pinto at malinaw na narinig ang usapan ng dalawang disipulo. Tuwang-tuwa siya. Napakalakas talaga ng bodyguard ng munting miss. Ang isang Earth class ay sapat na upang makakuha ng isang lugar sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Bakit ka nandito? Nakita ng Grand Elder si Elder Lee at sumimangot. Alam niya na si Elder Lee ay nasa panig ni Wendy, at napakamagalang at nag-aalala ito kay Cheryl. Naka-duty ako ngayon, Grand Elder. Sinabi ni Elder Lee sa isang tono na hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Kalimutan mo na, gagawin mo. Napaisip si Grand Elder. Tinutulungan lang ni Elder Lee si Cheryl sa dilim, paano niya sasalungat sa kanyang kagustuhan sa ibabaw. Ang sarap lang Mayna sa kanya. Maaari ko bang itanong kung bakit ako hinahanap ng Grand Elder? Alam ni Elder Lee na hindi ito maganda sa mukha ng Grand Elder. Ang Grand Elder ay maaaring gumawa ng ilang masamang plano para parusahan si Terence. Ngayon, gamitin ang pangalan ng madilim na palasyo at magpadala ng paunawa kay Terence.
Sabihin sa kanya na ibalik ang 2 halamang gamot na kinuha niya mula sa ating mga disipulo, kung hindi, kailangan niyang pasanin ang kahihinatnan. Sabi ng Grand Elder. Natigilan si Elder Lee. Hindi niya akalain na hihilingin sa kanya ng Grand Elder na gawin ito. Paano niya ibibigay ang notice na ito? Medyo may problema ang ekspresyon ni Elder Lee. Grand Elder, hindi ito masyadong maganda, hindi ba? Ang Sky Elixir Sect ang mamamahala sa paglilitis, at wala tayong magagawa tungkol dito. Kapag nalaman ito ng Sky Elixir Sect, isa itong malaking bawal. Isang maliit na freelancer lang si Terence, ang aso ng maliit na B*H na iyon, bakit siya tatayo ng Sky Elixir Sect? At saka, si Terence ay hindi man lang makapunta sa langit para makinig, di ba? Siguradong nagbibiro ka. Siya ay nagdurusa lamang ng isang lihim na pagkawala, ang mapang-uyam na sabi ng Grand Elder. Ngunit, hindi ba't ibinigay natin ang 2 espiritual na halamang gamot sa sekta ng elixir ng langit? Saan ito ibabalik ni Terence? Sabi ni Elder Lee na may mapait na ngiti. Kung wala ang 2 espiritual na halamang iyon, natural na kailangan nating bawiin ang mga gamot na nakuha niya. Huwag mong sabihin sa akin na hahayaan natin siyang samantalahin tayo. Malamig na bumantong hininga ang Grand Elder, isa lang siyang hamak na cultivator, at magaling lang siyang mangbuli sa mga alagad ng Dark Palace. Bakit hindi siya maglakas loob na i-bully ang mga alagad ng Sky Elixir Sect? Ano ba naman? Pero ako ay Sky Class late phase peak, at maiihi niya ang kanyang pantalon. Ito. Nasa mahirap na posisyon si Elder Lee. Hindi ba ito malinaw na nagpapahirap sa mga bagay? Ang lahat ng nangyari sa pagsubok ay ipinaubaya sa tadhana. Walang ganoong bagay bilang pag-aayos ng mga marka pagkatapos ng kaganapan. Mabuti kung magkaroon sila ng alitan sa buhay at kamatayan, ngunit gusto pa rin nilang bawiin ang 2 espiritual na damong ninakaw nila. Pang-aapi lang ba ito? Ipapadala mo ba o hindi? Kung hindi, papayag ako sa iba. Nakita ng Grand Elder na nag-aalangan si Elder Lee at agad siyang pinandilatan. Ito. Ipopost ko, ako na ang mag-aayos ngayon. Walang pagpipilian si Elder Lee kundi umalis sa silid ng Grand Elder at palihim na maglakad patungo sa kung saan nililinang ni Wendy. Gaano kalakas ang Grand Elder? Natural, alam niya ang lahat tungkol sa maliliit na pakulo ni Kuya Lee. Nakita na rin niya ito, ngunit hindi niya ito pinigilan. Mas mabuting malaman ni Wendy, ito ang gusto ng Grand Elder na epekto. Kung hindi ka makapasok sa ranggo sa langit at tatanggapin ang mana, kung gayon ang iyong pamilya ay palaging mabubuli. Kung walang pressure, paano ka magkakaroon ng motibasyon? Ang posisyon ng palasyo ng kadiliman ay nasa panganib. Kung ang tagapagmana ay hindi maaaring lumitaw, ito ay masisira ang buong plano sa hinaharap. Kung ang lugar na iyon ay galit, maaari silang gumawa ng isang bagay na hindi makatao, at ang napakalaking presyon sa Grand Elder. Ngayong narito na si Terence, maaari niyang gamitin ito bilang dahilan para ma-pressure si Terence at ipaunawa kay Juan na kung hindi siya magsasanay, hindi niya hahayaang magkaroon ng anumang katayuan ang kanyang anak. Sinabi ni Elder Lee kay Wendy ang tungkol sa utos ng Grand Elder. Medyo namutla ang mukha ni Wendy. Siya ay tulad ng isang mature na dalaga ng panganay na miss, at ang kanyang damdamin ay napakakomplikado. Matapos mawala ang virginity ng inheritor, halos 0 ang posibilidad na makatanggap ng mana. Kahit na pumasok sila sa Sky Class, mahirap para sa kanila na intindihin ang mana. Alam ng palasyo na si Master Wendy na ang tanging paraan para muling makasama niya sina Pablo at Cheryl ay upang matagumpay na tanggapin ang mana at maging tagapagmana. Sa oras na iyon, siya ang magiging tunay na Palace Master ng Dark Palace. Ngayon, ito ay isang pamagat lamang. Kung hindi niya matanggap ang mana, matatapos na ang lahat. Sa makatuwid, ang Chi Gathering Pill ng madilim na gabi na palasyo ay naging susi sa pagbabalik tanaw. Kapag nagtagumpay siya, magiging maayos na ang lahat. Kung siya ay nabigo, siya ay mabibigo magpakailanman.
Kailangang buksan ng pinakamataas na Elder ang magic weapon ng Dark Knight Palace, ang Dark Phoenix Bloodline Guide Stone, at humanap ng isa pang metal element na tagapagmana ng Dark Phoenix Bloodline para tanggapin ang mana. Bagamat siya ang guro ng palasyo, kinailangan niyang bumaba sa pwesto upang mapatahimik ang bagong tagapagmana. Sa oras na iyon, ang kanyang posisyon ay mas mababa kaysa sa isang ordinaryong Elder sa madilim na palasyo. Kahit na ang Supreme Elder ay walang gagawin sa kanya, at kahit na siguraduhin na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, sa init ng ulo ng Supreme Elder, halos imposibleng makita sina Pablo at Cheryl sa buhay na ito. 2,924. Naiintindihan ko. Elderly, mangyaring gawin ang sinabi ng Grand Elder. Bumantong hininga si Wendy. Hindi siya makagawa ng anumang mga desisyon. Ang pagtakas niya sa kasal noon ay parang bata at katawa-tawa, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Iyon ang pinili niya, si Pablo, at ang pag-ibig sa kanyang buhay. Ito ay mahirap sa kanya at sa kanyang anak na babae. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay isang napakamatagumpay na pag-iral sa sekular na mundo, ngunit sa sinaunang mundo, hindi siya karapat-dapat sa atensyon ng Supreme Elder. Oo, Palace Master. Napabuntong hininga si Elderly, kung gagawin natin ito, tiyak na malilito ang mga tao sa paligid ng batang si Miss. Napakagatlabi si Wendy at hindi na nagsalita pa. Walang anumang sinabi niya ang makakapagpabago sa katotohanang nasa harapan niya. Sa kabutihang palad, gusto lang niyang ibigay ni Terence ang gamot at hindi na siya nagdulot ng gulo, na naging dahilan para mas gumaan ang pakiramdam niya. Bumalik sa sinaunang pamilyang Fane, hindi inaasahan ni Orland na babalik ng buhay si Shalom. Gayunpaman, ang nagpasaya sa kanya ay ibinalik ni Shalom ang mahusay na gamot sa pagpapagaling. Nailigtas si Neil. Kaya, kahit na hindi namatay si Shalom, nakangiti pa rin si Orland. Mga awit, nagsumikap ka. Gaya ng inaasahan sa unang inline na kahalili ng sinaunang Fane clan, na makapasa sa napakahirap na pagsubok, hindi masama, hindi masama. Bagamat si Shalom ay mukhang hindi siya nagplano, siya ay talagang isang taong may mahusay na karunungan. Kaya lang may mga bagay na ayaw niyang masyadong isipin, at ayaw niyang makipag-away. Nakatingin sa ngiti ng kanyang tiyuhin, ngumiti din si Shalom at tumango, salamat lahat sa tulong mo, kung hindi ay hindi na ako nakapasa sa pagsubok. Isang maharlika. Lumabas din si Andy sa oras na ito, at nang marinig niya ang mga salita ni Shalom, bahagyang natigilan siya, anong benefactor? Pare, may nakilala akong amo noong trial. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapasa sa trial ng ganito kalinis. Nagpasya si Shalom na ibunyag ang bagay na ito. Ito man ay isang pagpapala o isang sumpa, ito ay hindi maiiwasan. Maya-maya ay kailangan na niyang sabihin ito kaya mas mabuting sabihin na ito ng mas maaga. Ano? Kumunat ang noo ni Andy matapos marinig ang mga salita ni Shalom. Si Shalom ay kanyang anak, ang hinaharap na young sect master ng sinaunang pamilyang Fane. Paano na lang niya kikilalanin ang ibang tao bilang kanyang amo? Sa kasong ito, hindi ba ang sinaunang Fane clan ay magiging kampo ng ibang tao sa hinaharap? Shalom, anong ibig mong sabihin dito? Mula ka sa sinaunang pamilyang Fane, paano mo na lang ako matatawag na boss? Hindi mo ba alam na sa paggawa nito, automatiko mong isinusuko ang iyong karapatan na maging kahalili ng young master? Hindi na hinintay ni Orland na magsalita si Andy at agad siyang kinaweyan. Alam niyang ibinalik ni Shalom ang recovering pill, na nangangahulugang maliligtas si Neil. Nais din niyang itulak si Neil pabalik sa tuktok na posisyon. Kahit hindi gumana, may trumpo pa rin siya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alisin ang karapatan ni Shalom na maging kahalili. Dahil dito, sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, natukoy na niya ang mga aksyon ni Shalom. Tila naiinis siya kay Shalom dahil sa hindi niya maabot ang kanyang mga inaasahan, at sinisisi niya si Shalom sa hindi pagseseryoso ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, sa katotohanan, sinasabi niya na ang mga aksyon ni Shalom ay hindi na nagpapahintulot sa kanya na maging tagapagmana ng young master. Sinong tagapagmana ng young master ang kikilalaning ibang tao bilang kanyang amo?
Kung si Shalom ang naging Young Master, hindi ba magiging underling ng iba ang sinaunang Fane Clan? Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay karaniwang pinutol ang ruta ng pagtakas ni Shalom. Ang matandang Master Fane ay isang makaranasang tao, kaya paanong hindi niya maintindihan ang kahulugan ni Orland? Gayunpaman, tama si Orland. Kung kinikilala ni Shalom ang ibang tao bilang kanyang amo, hindi na siya magiging kwalipikadong maging Young Master ng sinaunang pamilyang Fane. Tula, hindi nararapat ang ginagawa mo. Ipinikit ni Old Master Fane ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, ikaw ang kahalili ng Young Master. Ang iyong bawat salita at kilos ay kumakatawan sa sinaunang pamilyang Fane. Lolo, hindi ako pinahintulutan ng sitwasyon noon na hindi ko gawin iyon. Kung hindi ko nakilala ang taong iyon bilang boss ko, hindi ko makukuha ang mahusay na Cyclic Pellet. Kahit na ang pagbabalik ng ligtas ay magiging mahirap. Napabuntong hininga si Shalom sa kanyang puso. Alam niyang mangyayari ito sa kanyang pag-uwi, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang reputasyon ng ating sinaunang Fane Clan ang pinakamahalaga. Sabi ni Orland sa tono na parang bakal na hindi nabubuhay hanggang sa bakal. Shipping? Iyong kinikilala mong amo, saang sekta siya galing? Sinubukan ni Andy ang kanyang makakaya na baguhin ang paksa. Gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng amo ni Shalom. Kung ang boss na ito ay direktang disipulo ng ilang malaking sekta o kahit na ang Young Master, ito ay makatuwiran. Noong sinaunang panahon, ang pamilyang Fane ay hindi isang nangungunang pag-iral, ngunit isang pang-ibabang antas na pag-iral. Kung talagang may amo silang ganito, ito ay mabuti para sa sinaunang pamilyang Fane. Kumunat ang noo ni Orland. Alam niya ang ibig sabihin ni Andy, ngunit hindi niya mapigilan si Shalom na sabihin iyon. Siya ay Terrence, isang freelancer. Alam ni Shalom na kung ibunyag niya ang pagkakakilanlan ni Terrence, gagawin lamang siya ni Orland na dahilan para atakihin siya, ngunit ayaw niyang magsinungaling. Ang pagkakakilanlan ni Terrence bilang isang freelancer ay isang bagay na maaaring imbestigahan at hindi may tatago. Ano? Isang palaboy na magsasaka. Bago pa makapagsalita si Orland, napabulala si Andy sa gulat, tula, ano ang iniisip mo? Paano niya makikilala ang isang gumagala-gala na magsasaka bilang kanyang amo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang negatibong epekto nito sa ating sinaunang Fane Clan? Tama na, pangalawa kuya. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa mga tula. Bata pa siya at first time niyang lumabas para magkaroon ng karanasan. Wala pa siyang matino, kaya huwag na natin siyang pag-usapan. Nagkunwaring mabuting tao si Orland at ikinaway ang kanyang kamay. Ngayong tapos na ang gawain, ang tanging magagawa na lang natin ay ipahayag sa publiko na karapatan ni Shalom na mauna sa linya sa posisyon ng Young Master. Wala nang magiging problema pa. Ang mukha ni Andy ay sobrang pangit. Galit na galit siya sa walang ingat na pag-uugali ni Shalom, ngunit si Shalom ay anak niya, pagkatapos ng lahat, at ang kanyang personalidad ay katulad ng kay Shalom. Pareho silang mabubuting tao. Sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya ang tanging nasabi na lamang niya ay, mga awit, tingnan mo ang iyong ginawa. Pare, sa palagay ko ay wala akong nagawang mali. Kung ang bagay na ito ay makakaapekto sa reputasyon ng ating sinaunang pamilyang Fane, kung gayon handa akong tanggapin ang buong responsibilidad. Matigas na sabi ni Shalom, sa oras na iyon, kailangan kong pumasa sa pagsubok at kumuha ng trial spirit herbs para ipagpalit sa magandang Cyclic Pellet para sa kapatid ko. Kailangan kong gawin ito. At saka, hindi lang ako, kahit si Chuck mula sa Divine Fist position ay si Terrence ang amo niya. Kung gayon, magsasalita na sana si Orland nang pigilan siya ng matandang Master Fane. Oh! Kinikilala din ng mga alagad ng banal na kamao na palasyo ang Rogue Cultivator na iyon bilang kanilang amo. Ikinaway ni Old Master Fane ang kanyang kamay, senyales na tumahimik si Orland. Pagkatapos ay tumingin siya kay Shalom nang may pagtataka. 2,925. Oo.
At tinawag din ng sinaunang level na freelancer na si Sian si Terence na kanyang boss, at ang iilan sa amin ay matagumpay na nakatapos ng pagsubok sa Sky Elixir sect dahil sa proteksyon ni Boss Terence. Tumango si Shalom. Stop! Nagulat si Old Master Fane sa kanyang labi at napaisip ng malalim. Kahit na ang mga disipulo ng makajos na posisyon ng Kamao ay kinikilala si Terence bilang kanilang amo. Alam na alam ng matandang si Fane kung anong uri ng sekta ang palasyo ng banal na Kamao. Sa mga sinaunang sekta, ang banal na Kamao na palasyo ay ang modelo ng pisikal na paglilinang, ito ay napakahusay. Bagamat hindi sila gaanong profile nitong mga taon, walang makakaila sa transcendent na katayuan ng Divine Feast Hall. Kahit na ang mga disipulo ng Divine Feast Palace na pupunta sa Sky Elixir Sect Test ay maaaring hindi ang mga direktang disipulo, sila ay talagang mga pangunahing disipulo. Ang mga pangunahing disipulo ng banal na Kamao na palasyo ay hindi tangatiyak na may kakaiba itong si Terence. Higit pa rito, narinig ng matandang Master Fane ang pangalan ni Sian. Si Sian ay itinuturing na isang figure sa sinaunang panahon. Siya ay may sapat na kaalaman, ngunit hindi siya sumapi sa alinmang sinaunang sekta. Para ma-acknowledge ng ganong figure ang ibang tao bilang boss niya, dapat may problema. Shalom, kahit ano paman, sa pagkakataong ito ay may ginawa kang isang bagay na nakasira sa reputasyon ng iyong pamilya. Dapat kang humarap sa pader at pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Hindi mo na kailangang lumahok sa ibang mga gawain ng pamilya. Sa wakas ay ibinuka ni Old Master Fane ang kanyang bibig at sinabing, nakakuha ka ng Grand Recovery Pill mula sa pagsubok sa pagkakataong ito. Ang iyong mga merito at pagkakamali ay nabawi, kaya hindi na kita paparusahan pa. Oo, salamat, Lolo. Hindi inaasahan ni Shalom na mareresolba ang bagay ng ganoon kadali. Kailangang malaman ng isang tao na ang pagharap sa isang pader upang pagnilayan ang mga pagkakamali ng isa ay talagang katulad ng paglilinang. Kung hindi, madalas na pumasok si Shalom sa closed-door cultivation, kaya ang parusang ito ay karaniwang walang parusa para sa mga cultivator. Noong una, inakala ni Shalom na aalisin siya sa kanyang titulo bilang unang nasa linya sa posisyon ng Young Sect Master. Gayunpaman, tila walang ganoong pag-iisip ang kanyang lolo. Nagbago ang mukha ni Orland Fane. Hindi niya inaasahan na aayusin ng matanda ang usapin sa isang pangungusap, ngunit wala siyang pagpipilian at wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Orland, inumin mo ang Great Recovery Pill at ibigay ito sa mapanlinlang na langit. Siya rin ang alagad ng ating sinaunang Fane clan na may pinakamaraming potensyal, kaya natural na magiging mabuti kung siya ay makarecover. Hindi baya si Old Master Fane, at direktang ipinahiwatig niya kay Orland na magkakaroon ng pagkakataon ng kanyang anak na makipagkompetensya kung siya ay gumaling. Oo. Maraming salamat, Ama. Tuwang-tuwa si Orland, hindi niya akalain na makukuha talaga ni Neil ang tableta. Kailangang malaman ng isa na umaasa siya noon, ngunit hindi siya sigurado kung ang tableta ay ibibigay kay Neil. Pagkatapos ng lahat, si Neil ay nasa isang vegetative state upang tahanan si Fane noong unang panahon, at siya ay walang silbi. Ayon sa ilang malamig na dugong maharlikang bahay, ang mga katulad niya ay iiwanan. Kahit na nakuha nila ang Grand Recovery Pill, itatago nila ito sa bahay para sa emergency na paggamit, hindi ibibigay ito sa iba. Ang Hidden House Sale ay isang buhay na halimbawa. Napakalamig at walang puso ang mga kilos ni Old Master Hale. Lahat kayo ay maaaring umalis at gumawa ng sarili ninyong mga bagay. Tumalikod at umalis si Old Master Fane pagkatapos niyang magsalita. Ang kapaligiran sa sinaunang pamilyang Fane ay hindi maganda, ngunit walang pagpipilian ng matandang Master Fane. Masyadong mahina si Shalom. Kung malakas ang sinaunang pamilyang Fane, hindi ito magiging problema dahil walang makakagawa sa kanila. Ngunit ngayon, ang sinaunang pamilyang Fane ay isa lamang sa ilalim ng antas ng pamilya. Kung si Shalom ay walang mga trick sa kanyang manggas, hindi ba sila mabubuli hanggang mamatay sa hinaharap? Gayunpaman, walang maisip na magandang solusyon ang matandang si Fane.
Si Andy at Shalom ay magkapareho sa personalidad, at si Orland at Neil ay magkapareho sa personalidad, ngunit pareho silang extreme at hindi angkop na maging pinuno ng bahay. Gayunpaman, sa ngayon, maaari lamang nilang gawin ito sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Umaasa lang si Old Master Fay na magbago ang isa sa kanila. Ang pagbabalik ni Chuck sa banal na kamao na palasyo ay isang aksidente para sa kanila. Sa daan, si Chuck at ang isa sa kanyang mga kapwa-disipulo ay nakasagasa kay Natoy, at pagkatapos niyang patayin, umalis si Chuck patungo sa makalangit na elixir sect upang lumahok sa pagsubok. Noong panahong iyon, pinayuhan ng mga alagad ng banal na kamao na palasyo na namamahala sa pagkolekta ng bangkay kay Chuck na umatras at huwag umalis. Gayunpaman, nagpunta pa rin si Chuck sa makalangit na elixir sect na may determinasyon. Ang akala ng iba ay matigas ang ulo niya, ngunit ang ilan ay nag-iisip na siya ay kumikilos lamang sa salpok. Nakagawa na siya ng kaaway mula sa Natoy, at kung pupunta siya sa makalangit na elixir sect, mahirap tiyakin na hindi siya kamumuhian ni Natoy at sasalakayin siya muli, na iiwan siya sa training ground. Sa makatuwid, ang pagbabalik ni Chuck ay ikinagulat ng lahat sa sekta, lalo na ang kanyang amo, ang walang katulad na boksingero. Ang palasyo ng Divine Fist at ang pang-araw-araw at araw-araw na paaralan ay palaging magkaaway, at ang walang katulad na boksingero ang kasalukuyang sect master ng Divine Fist Palace. Bagamat hindi si Chuck ang kanyang huling disipulo, isa siya sa mga alagad na malaki ang pag-asa niya. Siya ay labis na nag-aalala nang marinig niya na ang disipulo ng dakilang elder ng banal na kamao na palasyo ay pinatay, ngunit ang kanyang disipulo ay pumunta pa rin sa pagsubok sa pagsubok. Bagamat kapuri-puri ang espiritu ni Chuck, medyo mapusok na pumunta pa rin kahit alam ang mga panganib. Chuck, nakapasa ka ba sa trial? Nagtatakang tanong ng pugilist na si Wushuang. Oo, guro. Naipasa ko na ang pagsubok at matagumpay na nakapagpalit ng gamot na pampagaling. Habang nagsasalita siya, maingat na kinuha ni Chuck ang recover pill sa kanyang bulsa at iniharap ito sa walang katulad na manlalaban. Talagang nabigla ang walang katulad na boksingero sa pagkakataong ito. Labis na siyang nagulat na si Chuck ay maaaring makabalik ng buhay, ngunit nagbalik din siya ng grade 3 Great Recovery Pill. Medyo hindi ka panipaniwala. Hindi ka ba pinaghirapan ni Natoy noong pagsusulit? Ang walang katulad na manlalaban ay kinasusuklaman si Natoy hanggang sa buto hindi lamang dahil pinatay niya ang isang pangunahing disipulo ng makajos na kamao na palasyo, kundi dahil din siya ay isang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kinasusuklaman ng makajos na kamao na palasyo ang mga alagad ng araw-araw at araw-araw na sekta. Oo. Ngunit nakahanap ako ng boss sa panahon ng pagsusulit, at sa ilalim ng kanyang proteksyon, hindi ko lang natalo si Natoy at nakaganti para sa kapwa ko disipulo, nakapasa din ako sa pagsusulit at nakakuha ng rank 3 Great Recovery Pill. Matapat na sabi ni Chuck. Oh, may amo ka. At naduraj pa ang diwa ni Natoy. Anong nangyayari? Ang walang katulad na boksingero ay orihinal na medyo inis na kinilala ni Chuck ang isang boss. Ang mga disipulo ng banal na kamao na palasyo ay pawang mga natatanging pag-iral, paano nila basta-basta nakikilala ang isang boss. Ngunit, nang mabalitaan niyang nakagawa siya ng malaking dagok sa espiritu ni Natoy, napukaw ang kanyang interes na makita ang mga tao mula sa araw-araw at araw-araw na sekta na nagkakagulo ay ang pinakamasayang bagay sa mundo. Ganito. Walang itinago si Chuck at sinabi sa kanyang amo kung paano niya nakilala si Terence, kung paano niya pinatay si Muba at napilayan si Bong, at kung paano niya binugbog si Natoy. 2,926. Hindi ito lihim, at alam ng lahat ng nasa paglilitis ang tungkol dito, kaya hindi na kailangang ilihim ni Chuck. Ano? Itong Terence ay isang freelancer, at siya ay ganito kalakas. Muba at Bong ay tapos na. Ang Natoy na iyon ay hindi maglalakas loob na gawin sa kanya. At talagang tinalo niya si Natoy. Ang mga mata ng walang katulad na manlalaban ay dilat sa hindi makapaniwala. Iniisip niya, sino ba itong si Terence? Napakalakas niya na kahit ang araw-araw at araw-araw na sekta ay walang magawa sa kanya.
Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Terence kay Natoy, natalo na siya minsan sa pagsusulit sa Ice Palace. Buhay pa rin si Terence, at iyon ang pinaka hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng pugilist. Oo, ako nga. Tumango si Chalk, na curious din ako noon, ngunit pagkatapos makasama si Boss Terence, napagtanto ko na ang lakas ng isang practitioner ay hindi nauugnay sa kanilang level. Si Boss Terence ay isang Earth class, ngunit maaari niyang patayin ang isang Sky class mid-phase sa ilang segundo. Terence. Hindi ko pa siya narinig. Sinubukan ng pugilist ang kanyang makakaya na alalahanin ang pangalang Terence, ngunit napagtanto niya na wala sa kanyang memorya ang pangalang ito. Ang taong ito ay lumitaw ng wala saan. Siyempre, hindi kailanman binigyang pansin ng Divine Fist Palace si Terence noon, kaya normal lang na hindi nila narinig ang kanyang pangalan. Sa totoo lang, hinala ko rin ang background niya. Napangiti si Chalk ng mapait. Ngunit narinig ko sa isa pang tagasunod na ang mga tagasunod ni Boss Terence ay mula sa mga tagong bahay at normal na bahay. Ibig sabihin, si Boss Terence ay tumatahak sa landas ng malakas na hakbang-hakbang. At least, ako lang, si Shalom, at siya ng kanyang followers. Noon pa man, wala. Hindi masama ang pagsusuri mo. Tumango ang pugilist na si Wuswang bilang pagsang-ayon, kung ganoon nga, ang Terence na ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Siya ay walang background, at gayon pa man siya ay naglalakad sa landas ng isang master. Bakit hindi ako naniniwala sa'yo? Pero, parang ganoon nga. Sabi ni Chalk pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. From the looks of it, may mga bagay na hindi nakikita sa ibabaw. Ano sa tingin mo? Lumingon ang walang katulad na mandirigma at tumingin sa matanda ng sekta, ang mandirigmang si Wafang. Isa rin siyang Sky Class Late Phase Peak Physical Master, mas mahina lang ng kaunti kaysa sa walang katulad na manlalaban. Ang walang katulad na manlalaban ay nasa tuktok na ng kanyang pagsasanay, isang hakbang lamang ang layo mula sa Sky Class. Leader ng sekta, mahirap sabihin. Ang Terence na ito ay maaaring isang beses sa loob ng 10,000 taon na henyo ng practitioner, o siya ay may napakalakas na background na wala ni isa sa atin ang nakakaalam. Kung hindi, wala itong saysay. Sinabi ng pugilist na si Wafang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Isang makapangyarihang background na walang nakakaalam. Tapos walang ibang makakaalam. Hindi ba alam ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta? Sumimangot ang walang katulad na manlalaban. The Everyday and Everyday Sect. Hindi ko alam kung alam nila, pero kung takot sila kay Terence, dapat may alam sila, di ba? Sabi ng pugilist na si Wafang matapos mag-isip ng ilang sandali. Hindi. Logically speaking, itong si Terence ay dapat na malakas na sa pagsubok, at kung may background siya, hindi sana sinubukan ni Natoy na patayin siya sa pagsubok. Gayunpaman, ang walang katulad na manlalaban ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, kung talagang malakas ang background ni Terence, gagawin pa rin ba ito ni Natoy? Ngunit, pinuno ng sekta, kahit na hindi alam ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, hindi ibig sabihin na walang background si Terence. Nakalimutan mo ba na 10 taon na ang nakalipas, ang dalawang Skyrealm Master na iyon ang naglipol sa mga sinaunang sekta? Hindi ba nila inalis noon ang pinuno ng sekta na si Woody? Umiling-iling muli si Fist Master Wafang sa kanyang ulo, at muling lumabas ang dalawang tao sa labas. Sino ang nakakaalam ng kanilang pag-iral bago ito? Sa teorya, pareho silang nasa tuktok ng pisikal na sining, kahit na lampas sa aming kaalaman, ngunit hindi namin alam ang tungkol sa kanilang pag-iral. Totoo yan. Ang walang katulad na manlalaban ay nag-atubili sandali at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumingon siya kay Chalk at sinabing, Chalk, magaling ka sa pagkakataong ito. Huwag mong sirain ang relasyon mo sa Terence na iyon, kailangan mong makipag-ugnayan sa kanya. Ngunit tandaan, kinakatawan mo ang iyong sarili, hindi ang banal na kamauhol. Bago malaman ang totoong background ng taong iyon o bago magpakita ng sapat na lakas ang taong iyon para tingnan ang sinaunang antas, hindi mo siya maaaring iugnay sa pangalan ng Divine Fist Palace. Oo, Master, naiintindihan ko. Tuwang-tuwa si Chalk.
Bagamat inakala niyang si Terence bilang kanyang amo ay hindi tatanggihan ng mga tao sa sekta, hindi niya akalain na magiging ganito ka-smooth. Ang kanyang Panginoon, ang walang katulad na manlalaban, ay suportado ito. Siyempre, hindi masyadong inisip ni Chuck ang pagdaragdag ng walang katulad na boksingero. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Fist Palace ay isang nangungunang pag-iral sa sinaunang sekta. Kung makikilala nila ang isang buhong cultivator bilang kanilang boss sa pangalan ng sekta, magiging napakalaki ng epekto. Ang paggamit ng sarili niyang pangalan para makipag-ugnayan kay Terence ay nagbibigay na sa kanya ng pinakamataas na kalayaang posible. Buntong hininga, nakakalungkot na ang junior brother mo ay pinatay ni Natoy, ngunit si Moba at Bong ay parehong patay na ngayon. Maaari mong isaalang-alang na ang iyong paghihiganti. Napabuntong hininga ang walang katulad na manlalaban. Tsaka, inumin mo itong recover pill. Ito ang nararapat sa iyo. Hindi mo kailangang ibigay ito sa sekta. Paano natin gagawin yun? Natigilan si Chuck at hindi alam ang gagawin. Gayun din, maaari kang umupo at magsaka bukas. Mula ngayon, isa ka na sa aking mga huling disipulo, at ikaw ay tretuhin kagaya ng iba pang mga huling alagad. Ang walang katulad na master ay isang taong alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Masasabi niyang hindi normal si Terence, kaya nagsimula siyang maghanda para sanayin si Chuck. Salamat, master. Lumuhad si Chuck sa lupa, tuwang-tuwa. Hindi niya akalain na si Terence ay magdadala sa kanya ng napakaraming benepisyo pagkatapos maging kanyang amo. Gayunpaman, hindi tumutol ang manlalaban na si Wafang. Sa halip, sumang-ayon siya sa desisyon ng fighter peerless. Ngumiti siya, kapag nakita mo si Terence, tulungan mo akong magpasalamat sa kanya sa paghihiganti sa aking disipulo. Hindi ako makakaganti sa bagay na ito. Usually, maiipit ko lang ang ilong ko at aminin, pero this time, nailabas ko na ang galit ko. Oo, unang elder, tiyak na ipaparating ng alagad na ito ang iyong mensahe. Mabilis na sabi ni Chuck. Bumalik si Natoy sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta sa mahinang loob. Binati lang niya si Leandro at ang Celestial Master na si Chadrick bago nagkulong sa kanyang silid na para bang nawalan siya ng mga magulang. 2,927. Chadrick, anong problema ni Pau? Paano siya naging ganito pagbalik niya? Hindi ka ba matagumpay na nakapasa sa paglilitis at nabigyan mo ako ng marrow and bone cleansing pill? Hindi ba magandang bagay ito? Tumingin si Leandro kay Celestial Master Chadrick, nalilito. Alam mo ba kung bakit? I'm not sure. I'll ask him later and then report to you, Master. What do you think? Umiling ang Celestial Venerable na si Chadrick. Mabuti yan. Tumango si Leandro. Ang bahagi ng kanyang espiritu ay maaaring pag-aari ng baliw na Dragon Master, ngunit ang kanyang pangangalaga sa Natoy ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, at palagi niyang tinatrato si Natoy bilang kanyang kanang kamay. Alam din ito ng makalangit na purong yang alam niya na may kakaibang posisyon si Natoy sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kaya hindi siya nang ahas na ipagpaliban ang kanyang pagdating. Dumiretso siya sa pwesto ni Natoy. Natoy. Nang pumasok ang makalangit na kagalang-galang na si Chadrick sa silid ni Natoy, si Natoy ay nakaupo pa rin doon na tulala. Hindi man lang niya napansin ang paggalang ng langit sa pagdating ni Chadrick. Logically speaking, si Natoy ay isa ng Sky Class, at ang kanyang sentido ay dapat na medyo matalas kung hindi niya naramdaman ang Celestial Master na si Chadrick. Nangangahulugan ito na hindi siya nagpapansinan. Arg! Si Master. Napabalik sa katinoan si Natoy at tumangala sa lalaki. Master, may kailangan ka ba sa akin? Natoy, may nangyari ba sa test this time? Tanong ng makalangit na kagalang-galang na si Chadrick. Guro. Sabi ni Natoy pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tama, Panginoon, ang pagsubok na ito, ang disipulong ito ay dumanas ng matinding dagok. Oh, ano ang nangyayari? Malinaw na nakapasa ka sa pagsubok, at nakuha mo pa ang espiritual na gamot ng pagsubok para ipalit sa marrow at bone cleansing pill para sa Master Wild Dragon.
Lahat ito ay magagandang bagay, kaya bakit ka nagdusa ng napakalaking suntok? Ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick ay ganap na nalito. Master, mangyaring huwag mo na akong purihin. Kung hindi dahil kay Terence, natatakot akong mamatay na ako ng walang libingan. Hindi mo na sana ako makikita ngayon, matagal na akong nasa 5 kasamaang Savage Lands. Sabi ni Natoy na may mapait na ngiti. Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi mo. Niligtas ka ni Terence. Medyo nagulat si Celestial Chadwick, hindi ba't sinumpa ang magkaaway sina Terence at Natoy? Paano nailigtas ni Terence si Natoy? Ano ang nangyayari? Nagkaayos silang dalawa. Hindi dapat ganyan. Tama. Pero muntik na akong mamatay dahil kay Terence. Nanalo ako dahil kay Terence, at natalo ako dahil kay Terence. Sabi ni Natoy sabay tango. Ano ang ibig sabihin nito? Natalo ka ni Terence at iniligtas ka. Ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick ay higit na hindi ka panipaniwala. Master, ganito po. Nagpa siya si Natoy na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa 5 kasamaang Savage Lands ng detalyado. Kasama ang katotohanang pinatay ni Terence ang kanyang kanang kamay. Ngayon lang nalaman ng Celestial Master Pyryang na si Muba ay pinatay ni Terence, at si Bong ay ginawa ding gulay ni Terence. Ang dalawang ito ay hindi inatake ng mga espiritong hayop sa 5 kasamaang Savage Lands, si Terence ang pangunahing salarin. Gayunpaman, labis na nagulat si Celestial Master Chadwick. Si Terence ay isang Earth-class late-phase lamang, ngunit nagawa niyang patayin sina Muba at Bong, 2 Sky-class mid-phase masters. At ito ay isang instant na pagpatay. At hindi lang iyon, ang impyernong kamao ng demonyo ni Natoy, ngunit ang impyernong flaming fist ni Terence. Ano ito? Paano siya nakalabas? Si Natoy ay tagapagmana na ngayon ng Chrysanthemum Arts, at ni hindi niya kayang talunin ng isang freelancer na tulad ni Terence. Ito ay masyadong hindi makatwiran, tama. Ngunit ang katotohanan ay nasa kanyang harapan. Natoy ay hindi rin mukhang siya ay nagsisinungaling. Ang tanging paliwanag ay si Terence ay masyadong malakas, at walang ibang katapat niya. Terence. Ganito na ba siya kalakas? Ang mga kilay ng Heavenly Venerate na si Chadwick ay mahigpit na pinagdikit. Kung ganoon, kung ang araw-araw at araw-araw nating sekta ay gustong hawakan siya, maliban na lang kung ang isang eksperto sa aking antas ay gumawa ng hakbang. Hindi naman kung si Terence ay hindi nakasuot ng mid-quality na golden cicada bra, hindi niya ako madaling saktan. Napangiti ng mapait si Natoy, it's just a freak combination of factors. Tinapik ng Heavenly Venerate na si Chadwick ang balikat ni Natoy bago tumayo. Ang mga bagay na ito ay ang mga panloob na demonyo. Ang iyong kasalukuyang paglilinang ay natigil na dito. Kapag nasira mo na ang demonyo ng iyong puso, maaari kang sumulong ng buong tapang. Anong ibig mong sabihin? Nagulat na sabi ni Natoy. Umiling ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick at hindi na nagsalita pa. Sa halip, tumalikod siya at lumabas ng kanyang silid. Si Natoy ay nag-iisa sa kanyang silid, malalim ang iniisip. Si Celestial Master Chadwick naman ay dumiretso sa Leandro. Master Madragon, nalaman ko na ang lahat tungkol sa pagsusulit ni Natoy. Ito ang nangyari. Sinabi ni Celestial Master Chadwick kay Leandro ang lahat ng nalalaman niya. Oh. Ibig sabihin nagkaroon ng suntok si Natoy sa test, at hindi na naka-recover. Kumunat ang noo ni Leandro matapos marinig ang mga salita ni Celestial Master Chadwick. Paano naging malakas si Terence? Tama, nataman nga si Natoy. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang bagay. Sinabi ng makalangit na paggalang na si Chadwick. Good thing. Anong ibig mong sabihin? Napakurap-kurap si Leandro, ngunit lumiwanag ang kanyang mukha sa pagkakaintindi niya. Kumpleto na ang ikalawang yugto ng Chrysanthemum Arts. Bago ako makalusot sa ikatlong yugto, kailangan kong dumaan sa panloob na demonyo. Kung wala ito, hindi ako makakalusot. Tama, mukhang naisip din ito ni Master. Tumango si Heavenly Venerate Chadwick. Sumanib na si Leandro sa memorya ng Madragon, ngunit hindi ito sapat na oras.
Hindi niya ito lubos na makabisado, at kung minsan ay humihinto siya. Mukhang napakalaking pabor sa atin ni Terence. Ngunit, kung si Natoy ay hindi makaalis sa kanyang panloob na mga demonyo at magsama-sama sa kanyang sarili, hindi ba siya mananatili sa sitwasyong ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Nakangiting sabi ni Leandro. Master, wala nang ibang paraan. Alam mo na kailangan mong pagdaanan ito para mag-practice ng Chrysanthemum Arts. Ang celestial na kagalang-galang na si Chadwick ay naglahad ng kanyang mga kamay at walang magawa, kung ang Chrysanthemum Arts ay ganoon kadaling linangin, ang ating pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay masusupol pa rin ba ng 5 elementong sekta? Totoo yan. Sana ay matagumpay na makalusot si Natoy. Tumango si Leandro. Kabundukan ng Hakuna Martian, sa loob ng nagninangas na sekta ng bundok. Ang dakilang elder ng nagninangas na apoy na bundok, si Darwin Yang, ay nakaupo sa harap ng rocket cannon ng pinuno ng sekta na may luha at uhog. 2,928. Matandang pinuno, kailangan mo akong tulungang mag-isip ng paraan. Si Shane ang aking pinakanamumukod tanging apo, nakatumbas ng iyong apo. Namatay siya ng ganoon, sa isang miserableng paraan. Reklamo ni Darwin. Ahem. Darwin, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran sa pagsubok. Kung talagang pupunta si Shane sa paglilitis at hindi na bumalik, masasabi lamang na masama ang kanyang kapalaran, at wala tayong magagawa tungkol dito. My condolences. Walang magawa ang rocket cannon. Matandang pinuno, hindi mo alam, ngayon lang ako nakatanggap ng balita. Ang ating Shane ay hindi pinatay ng isang espiritong halimaw sa pagsubok, ngunit sa araw-araw at araw-araw na sekta ng Natoy. Malungkot na sabi ni Darwin. Ano? Pinatay siya ni Natoy mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Nagbago ang mukha ng rocket launcher. Kung si Shane ay talagang namatay sa isang hindi likas na kamatayan, kung gayon kahit gaano sila kalungkot, maaari lamang nilang aminin na sila ay malas, ngunit ito ay iba para sa ibang tao na mamatay. Ito ay hindi lamang kasangkot sa problema ng puot, kundi pati na rin ang problema ng mukha ng nagninangas na bundok, sigurado ka ba? Oo. Matandang ulo. Tumango si Darwin, nakahanap ng medyo ligtas na lugar ang apo ko sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Magpapahinga na sana siya saglit doon, pero hindi niya akalain na ang alagad ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, si Natoy, na nagpapahinga din doon, ay biglang sesolakay. Hindi lang niya hinayaang magpahinga ang apo ko, sinubukan pa niyang ibigay ang mga halamang gamot sa apo ko, kaya ayaw niyang patayin ang mga ito. Siya. Kahit na medyo exaggerated ang sinabi ni Darwin, medyo malapit na ang katotohanan. Masyadong masungit ang Natoy na ito. Don't tell me, sa tingin mo ba ang ating nagninangas na bundok ay madaling i-bully? Sabi ni Hupaw sa malalim na boses. Matandang ulo, hindi ito isang bagay ng pananakot. Ang aming nagninangas na Fire Mountain ay hindi kayang saktan ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Namumula ang mga mata ni Darwin habang sumisigaw. Kung kaya niyang saktan ang mga ito, hindi na niya kailangang maghanap kay Chief Wu para makaisip ng solusyon. Pupunta sana siya para tanungin ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta at naghiganti. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Sakto ba? Medyo masakit din sa ulo ang rocket cannon. Sa katunayan, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay katulad ng 5 elemento na sekta, parehong mga sekta na nagmula sa sinaunang panahon. Sabi nga, ang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Bagamat ang dalawang sekta na ito ay hindi na ang Taegu sect, sila ay mas malakas pa rin ng kaunti kaysa sa iba pang mga sinaunang sekta, tama ba? Ito ang impormasyon na nakuha ng batang leader ng sekta na si Yun mula sa apoy. Hindi ito dapat peke. Sabi ni Darwin. Oh, nalaman ba ni Brandon? Ano? Bahagyang natigilan ang rocket cannon. Sabihin mo kay Brandon na pumunta ka agad dito at sabihin sa akin ang mga detalye. Oo. Tugon ni Darwin at naglakad papunta sa pinto.
Nagbigay siya ng ilang tagubilin sa isang disipulong naka-duty, at mabilis na umalis ang disipulong naka-duty. Hindi nagtagal, isang magalang na binata ang pumasok sa silid. Namumula ang kanyang mga mata, na parang kakaiyak lang. Bati ni Brandon kay Lolo at dakilang elder. "Brandon, anong nangyayari?" Tanong ng Rocket Cannon. "Lolo, si Kuya Shane ay talagang pinatay ng araw-araw at araw-araw na alagad ng sekta na si Natoy. Si Brandon ay lumaki kasama si Shane at magkasamang nilinang. Sinadya din ng sekta si Shane na maging kanang kamay ni Brandon sa hinaharap para pumalit sa posisyon ng dakilang elder. Kaya naman napakaganda ng relasyon ng dalawa. Hindi sila blood brothers, pero mas parang blood brothers sila ngayon na dumating na ang balita ng pagkamatay ni Shane. Labis na nalungkot si Brandon, at kinasusuklaman si Natoy to the bone. Sa pagkakataong ito, ang paliwanag ni Brandon ay mas detalyado, at may ilang pagkakaiba sa Darwin ni. Bagamat medyo mayabang si Shane, si Natoy ang unang nag-provoke sa kanya. Hindi pinabura ni Brandon si Shane, at sinabi lang niya ang totoo. Mukhang may pananagutan din tayo. Shane was too impulsive. Hindi napigilan ng rocket launcher na mapabuntong hininga. Old head, na walang frivolous time noong bata pa sila. Noon, when you and I were young, hindi mo rin ba naisip na ikaw ang number 1 sa mundo? Malungkot na sabi ni Darwin. Totoo, buntong hininga. Pero, kung ang Natoy na ito ay mula sa ibang sinaunang sekta, mas madali para sa atin na tanungin siya ito araw-araw at araw-araw na sekta. Wala nang ibang sinabi si Bazooka, ngunit ang ibig niyang sabihin ay hindi nila kayang guluhin siya. Medyo natahimik din si Darwin. Sa katunayan, hindi nila kayang saktan ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Kung talagang magkalaban ang dalawang sekta, ang magdurusa sa huli ay malamang na ang nagninangas na bundok apoy. Lolo, dakilang elder, ako. May ideya. Saglit na nag-alinlangan si Brandon at sinabi nang makita niyang natahimik silang dalawa. Oh. Anong ideya? Itinaas ng rocket cannon ang ulo nito at tumingin sa kinang ng gabi. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta at si Natoy ay maaaring maging mapang-akit, ngunit hindi tulad ng walang makakapidyaw sa kanya. Sa katunayan, matagal nang gustong sabihin ito ni Brandon, ngunit mapahina nito ang momentum ng nagninangas na bundok. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay ang mga taong mula sa sekta ng 5 elemento. Bahagyang natigilan ang rocket launcher. Siyempre hindi. Ang mga tao ng sekta ng 5 elemento ay hinding-hindi magkakaroon ng alyansa sa ating nagninangas na bundok ng apoy. Isa lamang tayong piraso ng chess sa kanilang plano. Bagamat lahat tayo ay gumagamit ng isa't isa, paanong ang kanilang mataas at makapangyarihang pag-iral ay nagmamalasakit sa ating mga kaugnayan? Hindi. Umiling si Brandon. Bukod dito, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay may mahalagang papel sa planong iyon. Kung gayon ang ibig mong sabihin. Ang rocket cannon ay tumingin sa pulang ulap na may pagdududa at nagtanong. Sa pagsubok sa pagkakataong ito, mayroong isang buhong cultivator na tinatawag na Terence. Iniba ni Brandon ang paksa at sinabi kay Darwin at rocket cannon kung ano ang ginawa ni Terence sa pagsubok. Pagkatapos niyang magsalita, parehong nabigla ang rocket cannon at Darwin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ng rocket cannon, sinasabi mo na pinatay ni Terence si Muba at Bong, ngunit walang nangyari sa kanya. Hindi lang si Natoy ay walang ginawa sa kanya, ngunit ang araw-araw at araw-araw na sekta ay wala ring ginawa sa kanya. Not bad. Siyempre, hindi lang iyon. Pagkatapos kong mapansin ang practitioner na ito na tinawag si Terence, nag-research ako at nalaman ko ang iba pang mga bagay. Sa pagsusulit sa Ice Palace, napilayan ni Terence si Natoy, ngunit ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi rin gumawa ng kahit isang tunog. So, itong si Terence, may problema ba sa kanya? Ang mukha ng rocket launcher ay nagpakita ng isang mapagnilay-nilay na ekspresyon. Ang ibig mong sabihin ay,
Maaari tayong makipagtulungan kay Terence at humingi ng tulong sa kanya para turuan ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ng leksyon, sabi ni Brandon. Bakit tayo tutulungan ni Terence? Ang Hoyan Mountain at Terence ay hindi magkakilala, bakit ito pakialam ni Terence? 2,929. Dagdag pa, hindi pinatay ni Terence si Natoy sa pagkakataong ito halata na ayaw niyang patayin si Natoy. Bakit pa siya lalabas sa 5 masamang lupain kasama ang baliw na Natoy, na ngayon ay ganap ng maayos? Dahil si Terence ang amo ng aking sinumpaang kapatid. Sabi ni Brandon. Ang sinumpaang kapatid mo. Ibig mong sabihin. Ang lokal na malupit. Nang marinig ng rocket cannon ang sinabi ni Brandon, naisip niya kaagad kung sino ang kanyang sinumpaang kapatid, ngunit laking gulat niya. Si Terence ang amo ng Tyrant. Anong nangyayari? Earth Overlord? Lumahok din siya sa pagsubok ng Sky Elixir sect sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya nakapasok sa 5 kasamaan na Savage Land bago siya inatake ni Natoy, at naging gulay. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Brandon kay Darwin at Rocket Cannon tungkol sa karanasan ng Earth Overlord sa Sky Elixir sect. Ang nagninangas na bundok at Yellow Earth High School ay parehong nasa kanluran, at ang relasyon sa pagitan ng dalawang paaralan ay palaging mabuti. Bukod dito, si Brandon at ang Earth Overlord ay sinumpaang magkapatid. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming balita si Brandon tungkol sa paglilitis ay dahil din sa Earth Overlord. Hindi lumahok ang Earth Overlord sa pagsusulit, ngunit narinig niya ang lahat ng nangyari sa pagkatapos ng pagsusulit. Wala siyang masyadong sinabi tungkol sa lakas ni Terence, ngunit ang masasabi niya ay sapat na upang patunayan kung gaano kalakas si Terence. Mula sa pananaw ni Brandon, hindi magsisinungaling ang Earth Overlord sa kanya. Si Earth Overlord ay isang napaka-proud na tao, katulad ni Shane. Kung hindi talaga malakas si Terence, bakit niya tatawaging boss si Terence? Sa ganitong paraan, ang plano ng paghihiganti ng Hoyan Mountain ay nahulog kay Terence. Batang leader ng sekta, gaya ng sinabi mo, kung talagang ganoon kalakas ang Terence na ito, dapat ay bumuo tayo ng magandang relasyon sa kanya. Alam ko ang personalidad ng young sect master kung hindi kaya ni Terence, hindi siya susuko sa kanya. Sabi ni Darwin. Totoo iyon. Ngunit, kahit na mayroon tayong koneksyon sa malupit, bakit tayo hihingi ng tulong kay Terence nang walang dahilan? Matutulungan tayo ni Terence. Umiling ang rocket cannon, ayon kay Brandon, itong si Terence ay isang master. Mahirap kahit ang lokal na overlord na tawagin siyang boss. Sa huli, dahil sa kanyang pagtakbo, atubiling pumayag si Terence. Kung bigla kaming lumabas at hahanapin siya, sasagutin pa ba niya tayo? Ito. Sigh. Naramdaman din ni Brandon na tila mahirap lapitan si Terence. Kung pinuntahan niya si Terence ng padalos-dalos, baka hindi siya makausap ni Terence. Bigla siyang nawalan ng pag-asa. Young sect leader, si Shane ay iyong tapat na subordinate. Hindi mo siya hahayaang mamatay ng walang kabuluhan. Nang makita ni Darwin na nanlumo ang kinang ng gabi, agad siyang nabalisa. Kung talagang namatay si Shane, hindi niya ito kakayanin sa pagkakahiga. Darwin, huwag kang mag-alala. Kahit na walang insidente ni Shane, napakalakas ng Terence na ito na kahit na ang Earth Overlord ng Earth High Sect ay kinilala siya bilang kanyang amo. Siyempre, ang ating nagninangas na bundok ay hindi malalampasan. But, we need to think about this for a long time, Rocket Cannon said. We want to get Terence on our side, but it's not like that's the only thing we need to do, right? We need to have a way, right? Kahit na ang relasyon sa pagitan ng nagninangas na bundok at Yellow Earth High School ay napakabuti, at si Brandon at ang Earth Overlord ay mabubuting magkapatid, lalo na itong nangyari, mas naging seryoso ang pag-iisip ng dalawang sekta sa pagkukumpara sa isa't isa. Katulad ng kung gaano karaming tao ang gustong ikumpara ang kanilang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanila, ngunit hindi gaanong tao ang magkukumpere sa kanilang sarili sa mga estranghero na malayo sa kanila. Tama, dakilang elder.
Talagang pupunta ako sa araw-araw at araw-araw na sekta para humingi ng paliwanag tungkol sa usapin ni Shane. Tumango si Brandon. Ayaw talaga ni Darwin na pagbayaran ni Natoy ang buhay niya, hindi lang niya matiis ang kaiabangan ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Hindi ito ang unang pagkakataon na binubuli ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ang iba pang sinaunang sekta. Hindi lang isang apo ang naging apo ni Darwin. Nagkaroon siya ng 2 apo. Kung ang isa sa kanila ay namatay, may natitira. Ito ay lamang na ang isang ito ay hindi kasing lakas ng isa. Kaya naman, naramdaman ni Darwin na nakakalungkot na namatay si Shane. Naglakad si Terence ng Quinten patungo sa pintuan ng Hidden House Hale, ngunit hindi siya pumasok. Makikita ng isa ang komplikadong ekspresyon sa mukha ni Quinten, wala siyang nararamdamang anumang pakiramdam ng pag-aari na bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Boss, ayoko na talagang bumalik sa bahay na ito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko kapag bumalik ako. Napabuntong hininga si Quinten at walang gana na bumaba ng sasakyan. Hindi ko alam kung bakit ang tigas ng ulo ng lolo mo. Kung ako sa kanya, hahayaan kitang maging padre de pamilya. Walang mas bagay sa'yo. Umiling si Terence. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon ni House Hale. Kahit na kumuha si Irving ng chi gathering pill at ibinigay ito sa kanyang matanda, na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na maging isang Sky Class Master, ibinalik pa rin ni Quinten ang recovering pill sa pagkakataong ito. Kalimutan mo na yan. Kahit anong mangyari, kailangan kong bumalik. Saan pa ako pupunta? Umiling si Quinten at nagsimulang maglakad patungo sa pasukan ng bahay ni Hale. Ang pagbabalik ni Quinten ay hindi nagdulot ng anumang malalaking alon, sa katunayan, wala man lang ng abala sa kanya. Naglakad si Quinten pabalik sa kanyang silid, wala siyang nakita ni isang tao mula sa bahay na si Hale na may huling say. Hindi siya pinansin ng lahat ng mga katulong at mga alagad na parang wala man lang. Mapait at panunuya niyang ipinilig ang kanyang ulo, inaasahan niya ito, kaya hindi siya nagalit. Hinailan niya ang isang disipulo ng Random House na si Hale sa kanyang pintuan at tinanong, saan nagpunta ang lahat ng mga taong ito? Nasaan ang aking lolo? Master Tan, Master Hale at Master Bing ay parehong nasa labas, at si Master Hale ay nasa labas din. Walang tao sa bahay ngayon, kaya hindi namin alam kung paano haharapin ang iyong problema. Mangyaring huwag mo kaming pahirapan. Sagot ng disipulo na may takot. Tumigil si Quinten na pagtanto niyang wala nang namamahala rito, ngunit hindi niya masisisi ang mga katulong, alam nilang naka-house arrest si Quinten sa buong panahon, kaya hindi nila alam kung paano siya pakikitunguhan. Kung mabait sila sa Quinten, paano kung hindi masaya ang matanda sa kanyang pagbabalik? Sila ang magkakaproblema, paano kung ayaw siyang ikulong muli ng matanda? Ang mga katulong pa rin ang malas, kaya napagpasyahan nilang huwag na lang pansinin ang Quinten, walang magiging masama. Sige, pwede ka nang umalis at gawin ang mga gamit mo. Tumango si Quinten, hindi nagagalit. Naiintindihan niya ang iniisip ng mga katulong, kaya hindi niya pinahirapan ang mga ito. 2,930. Maraming salamat, Young Master Tan. Ang alagad ay labis na nagpasalamat sa kanya at umalis, naiwan si Quinten mag-isa sa silid, pabalik-balik habang hinihintay ang pagbabalik ng matanda. Ang dahilan kung bakit wala si Old Master Hale sa bahay ay dahil may appointment siya sa ilang mahahalagang tao ngayon. Kasalukuyan siyang nagsasagawa ng isang lihim na pagpupulong sa tagong bulwagan ng pulong ng pamilya mo. Mula nang kunin ni Terence ang Quinten, ang matandang Hale ay naging tenterhook. Kung si Terence ay nangahas na patayin siya, kung gayon maaari lamang siyang manood. Ang matandang master na si Hale ay hindi maaaring tumayo at panoorin ang ganitong uri ng panganib na lumitaw sa kanyang harapan. Ang balita naman ng tagumpay ni Quinten ay nagparamdam sa matanda na parang katapusan na ng mundo. Nasa bahay na si Quinten, at suportado siya ni Terence, ano ang dapat niyang gawin? Sa oras na iyon, kung gusto talaga ni Terence na si Quinten ang maging pinuno, pinipilit siyang bumaba sa pwesto at pilitin si Irving na sumuko, ano ang dapat niyang gawin?
At kaya, hindi na kinaya ng matandang Hale, nagpadala siya ng mga imbitasyon sa lahat ng mga nakatagong bahay at bahay na may sama ng loob kay Terence, tinatalakay kung paano aalisin ang sakuna na ito. Inimbitahan ni Old Hale ang Hidden House na Ikaw, ang Hidden House York, ang Gun Mountain Sect, ang Golden Bell Sect, at ang Firewolf Gang. Ito ang lahat ng mga bahay at sekta na napupuot kay Terence, ngunit ang Hidden House York ay wala rito. Alam ni matandang Hale na ang Hidden House na si York ay hindi nagpadala ng sinuman, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Naisip niya na ang bahay ni York at ang bahay ni Hale ay hiwalay dahil kina Irving at Carla, at ayaw nilang dumalo sa pulong. Sa katunayan, nang makita ni Lolo York ang mga salitang, magkasamang lumaban kay Terence, sa imbitasyon, agad niya itong itinapon. Ayaw niyang ipaalam kay Terence, ngunit wala siyang interes na dumalo. Sa ilalim ng tahimik na impluwensya, sinimulan ni Master York na ayusin ang mga plano sa hinaharap ng Hidden House York, lalo na pagkatapos ng aksidente ni Carla. Ang kanyang saloobin kay Terence ay bahagyang nagbago. Siyempre, hindi alam ng matandang Hale ang tungkol dito. Sa silid ng pagpupulong, maliban sa matandang Hale, naroon din ang matandang Panginoon mula sa nakatagong pamilya, pinunong Wu mula sa sekta ng Chen Mountain, pinunong Jin mula sa sekta ng Golden Bell, at Ay Miguel An mula sa apoy na Wolf Gang. Ang dahilan kung bakit ginanap ang pagpupulong sa bahay mo ay dahil ginanap ang Hidden House Summit sa bahay ni Hale noong nakaraang pagkakataon, kaya sa ibang lugar ito ginanap sa pagkakataong ito. Ang sekta ng Chen Mountain at ang sekta ng Golden Bell ay parehong nasa bundok kaya hindi madaling pumunta doon. Ang isang Miguelan ng apoy na Wolfgang ay isang tao lamang na namamahala sa silangang City at walang punong tanggapan. Sa makatuwid, ang nakatagong pamilya mo ang naging pinakamagandang lugar para sa pagpupulong. Kinamumuhian ng dalawang sekta si Terence hanggang sa buto, gusto nilang patayin siya ngayon para sa paghihiganti. Mapa-sect leader Wo o sect leader na si Jin, lahat ng mahahalagang tao sa kanilang sekta ay namatay sa mga kamay ni Terence, lalo na nang ang kanilang spirit beast ay kinuha. Noon pa man ay gustong tanggalin ng mga firewolf si Terence, kaya walang pagdadalawang isip na dumating dito ang Miguelan. Tungkol naman sa hiding house mo, gusto niyang kunin ang mga personal na tala ni Zhang Liju. Kung si Terence ay namatay, kung gayon si Jenny ay magiging madaling harapin. Hanggat makakalapit ka kay Jenny, ang lahat ay malulutas. Ang problema ay kung hindi mamatay si Terence, hindi ka tatanggapin ni Jenny. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay masasabing tamaan ito. Matanda Hale, ikaw ang nagsimula ng pulong na ito, sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang magagawa natin kay Terence? Naiinip na tanong ni Gate Leader Wo. Kung may lakas siya, matagal na niyang pinatay si Terence. Kung may paraan ako, hindi ko na kailangang tipunin ang lahat dito. Mapait na ngumiti ang ama ni Quentin at bumaantong hininga, ang pangunahing dahilan kung bakit ako narito ay para hayaan ang lahat na mag-isip ng paraan para mawala si Terence. Tulad ng alam nating lahat, ang lakas ni Terence ay unti-unting tumataas. Kung hindi tayo gagawa ngayon, wala na tayong pagkakataon. Ang Hidden House Summit ay isang beses sa 1,000 taon na pagkakataon, ngunit napalampas namin ito. Matandang Hale, kung hindi ka nakipag-away sa matandang York ng bahay ni York, nagtagumpay sana ang plano natin. Hindi mo masisisi ang sinuman para dito. Ang matandang binata mo ng mahina. Ito. Kalimutan mo na to. Huwag na nating pag-usapan to. Old Master, ikaw, may magandang ideya ka ba? Pinaikit ni Old Master Hale ang kanyang mga mata at tumingin kay Old Master Yu, na hamarang. Dahil sabik na sabik si Old Master, dapat may tiwala siya. Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay na ganyan. Sky class ako, at refiner lang ako, hindi man lang ako earth class. Pagdating sa away, anong magagawa ko? Matanda kang ngumuso at sinabi. Sige, stop away. We're here to discuss important matters, not the away. Let's talk one by one. Kinawian ni Lord Golden Gate ang kanyang kamay at pinigilan silang dalawa sa pag-aaway. Bumababa na ang sekta ng ating gininto ang orasan, at lahat ng ito ay dahil kay Terence. Wala na tayong maibibigay pa.
Alam ng lahat na ang sekta ng Golden Bell na si Master Jin ay nagsasabi ng totoo. Patay na si Woody Jin at gayon din ang ilan sa mga natatanging alagad ng sekta ng Golden Bell. Ngayon, ang sekta ng Golden Bell ay isang walang laman na shell, at hindi nila siya maaasahan. Kung si Terence ay may espiritong hayop, makokontrol ko ang espiritong hayop sa maikling panahon at pigilan ito sa pag-atake sa atin. Ang aming sekta sa bundok ng Gan ay may lihim na gamot na maaaring mawala ng lakas sa mga espiritong hayop sa maikling panahon. Sabi ni Gate Master Wo. Tama, ang ideya ng pinuno ng Gate Wo ay lubhang kapaki-pakinabang. Si Terence ay may kasamang espiritong hayop, kailangan nating mag-ingat. Tumango ang ama ni Quentin bilang pagsang-ayon. Mr. An, may suggestions ka ba? Palagay ko ang mungkahi ng pinuno ng Gate Wo ay nagpapaalala sa akin, maaari ba nating lasunin si Terence? Sa pagkakaalam ko, kung lalabanan natin si Terence, lahat tayo ay pinagsama-sama ay hindi niya kakampi. Mamamatay lang tayo kung pupunta tayo, sabi ni Miguel An. Kung kaya nating lasunin si Terence, mananalo tayo gamit ang ating talino. Iyan ang paraan. Iyan ang akma. Tumango ang matandang Hale bilang pagsang-ayon. Totoo na hindi tayo magkapareha ni Terence, ngunit ang pagkalason sa kanya. Nabalitaan kong master din siya sa medisina, kahit ang ating sumaowang ay hindi niya kapareha. Hehe. Anong big deal sa King of Medicine mo? Old Master, you said with some disdain, ang iyong sumaowang ay wala sa mata ng hidden house mo. Oh, may magandang ideya ka ba? Bagamat hindi natuwa ang matandang Hale sa mga sinabi ng Old You, parang minamaliit niya si sumaowang hindi niya magawang magalit. Pagkatapos ng lahat, matanda ka ay mula sa isang pamilyang alchemy, at siya ay may suporta ng Sky Elixir Sect. Normal na sa kanya ang mababang pagtingin kay sumaowang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.